Maaga nga kami nagising dahil balak namin sumama sa bukid. Bago nga po pala kami pumunta sa bukid ay pinainom ko na muna ng gatas ang aking anak. At pagkatapos nga lang niya uminom ng gatas ay ito'y paalis na kami kasama ko ang aking mother-in-law. Medyo matagal-tagal na nga po pala itong video sa aking cellphone at ngayon ko lang naisipan mai-upload. Baka magtataka kayo kung bakit maputik na naman yung daan kasi nga umulan nga ng gabing yun. At itong aking anak naman talagang sobrang napakatalino dahil naghanap pa ng daan na hindi siya maputikan. Sadyang maputik talaga dito banda kapag umuulan. Kaya kapag umuulan, naglalakad lang kami dahil hindi na makapasok yung motor. Oo po pala mga kabukid, sumama pala kami sa bukid dahil kami ay mangunguha ng bunga ng kamote. At yung talbos ng kamote naman ay aming itatanim. At pagkadating nga namin dito sa aming garden mga kabukid, itong aking mother-in-law naman ay agad naman niyang kinuha yung mga talbos ng kamote. Oo mga kabukid, talbos po ng kamote yung kukunin niya dahil itatanim po namin doon sa bukid. Habang nangunguha ng talbos ng kamote ang aking mother-in-law, at ito na kinasilayan naman itong bulaklak ng kamote. Habang nag-aantay kami kay nanay, itong aking anak naman ay nakikipaglaro naman sa mga bata. Sobrang saya talaga ng aking anak kapag siya makakita ng mga bata. Sa bahay kasi wala siyang kalaro. Ganito po yung mga ginawa ng mga bata dito kapag wala silang pasukan. Nakikipaglaro lamang sa kanilang bakuran. Mas maganda ng ganito para iwas gadget na din yung mga bata. After nga maglaro ng aking anak, bumalik na nga kami dito kay nanay. At may nakuha na din siyang 3 laman ng kamote, ay 4 pala. Kaya ito na nga, medyo madami-dami na din yung nakuha ni nanay ng talbos ng kamote. At after nga nito ay sinako na din ni nanay yung talbos ng kamote dahil pupunta na kami doon sa bukid na aming pagtaniman. Dahil medyo may kabigatan po yung talbos ng kamote, kaya ako na pong nagdala. Habang naglalakad ako, bigla akong napatakbo dahil hinabol ko ang aking anak dahil may narinig akong aso at natakot ako baka siya may kagat. Fast forward tayo mga kabukid, malapit na po kami makarating dito sa pupuntahan namin. Nilagay ko na nga po pala sa ulo ko yung talbos ng kamote mga kabukid dahil nangawit na po yung aking braso dahil medyo may kabigatan po yung talbos ng kamote. Kung makikita nyo mga kabukid, dati-dati na dinadaanan namin ay puro mais. Ngayon tingnan nyo mga kabukid, wala na pong mais dahil na-harvest na ng may-ari. Harvest season na po pala ng mais dito sa amin ngayon mga kabukid. Kaya yung pagtaniman namin ng talbos ng kamote mga kabukid, dating may tanim na mais. Dahil na-harvest na namin yung mais, ipapalit na naman namin yung talbos ng kamote. Sayang din naman kasi yung area mga kabukid kung hindi mataniman. Dahil sayang lang din naman na nakabakante yung area mga kabukid. Kaya taniman na naman natin ng kamote. Dahil 3 to 4 months, pwede na natin anihin yung kamote natin at may pang merienda na din tayo. Dito kasi sa lugar namin mga kabukid, hindi kasi pwedeng agad-agad taniman na naman namin ng mais. Nakadepende po kasi sa panahon. Sakto kapag umani na tayo ng kamote, ayun panahon na din sa pagtatanim ng mais. Fast forward tayo ulit mga kabukid, nakarating na po pala kami dito sa aming pupuntahan. Medyo malaki na nga po pala yung mangga na tanim ng aking asawa mga kabukid. Nakailang puno lang din, sayang yung iba kasi nasunog. At dito na din kami magtatanim ng kamote mga kabukid. Meron din tayong tanim dito ng rambutan mga kabukid, nakailang puno din ito. Sana tuloy-tuloy na yung paglaki niya para pagdarating ng panahon, meron na din tayong makukuhang bunga. Ito lang po yung kagandahan dito sa probinsya mga kabukid dahil makapagtanim ka ng kahit anong gusto mong itanim. O siya, fast forward tayo ulit mga kabukid. Nauna na pala yung asawa ko kanina dito dahil nag-araro na siya nung pagtaniman namin ng kamote. Hey! Itong aking anak mga kabukid, na sanay talaga dito sa bukid dahil gustong-gusto lagi nakasama na lang sa amin tuwing pumupunta kami sa bukid. At ito na nga mga kabukid, nagsisimula naman yung kakulitan niya dahil nakita niya yung papa niya nag-aararo. Gustong-gustong agawin na naman yung araro dahil siya naman yung mag-araro. Help niya daw yung papa niya. At dahil sa mabilis yung kalabaw, kaya naiwan siya at pasigaw-sigaw siya na papa, papa. Papa! Stop! Papa! 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 Stop! Papa! Alam ko. Papa! 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 Stop! Papa! Papa!
At ito na nga mga kabukid, sinimula na ng aking mother-in-law. Nilatag niya pa lang muna yung talbos ng kamote bago niya takpan ng lupa. Dahil medyo madami nga tong talbos ng kamote mga kabukid, tumulong na din ako sa pagtatanim. Habang nagtatanim kami ng talbos ng kamote mga kabukid, buti bihib lang tong aking anak habang nanonood ng cellphone. Sa wakas, natapos na din namin yung pagtanim ng talbos ng kamote mga kabukid. Hanggang dyan lang po yung natanim namin. At yan na po yung kamay ng magsasaka mga kabukid. Dahil tapos na nga kami magtanim mga kabukid, nadaanan ko naman tong bunga ng atsal. Atsal po yung tawag sa amin nito mga kabukid. Sa inyo ba, ano bang tawag sa inyo nito? Tanim po ng asawa ko. Dahil tapos na nga kami magtanim ng talbos ng kamote mga kabukid, ito pauwi na din kami at dadaanan pa namin yung kamote. Kukuha pa kami ng laman ng kamote para may maimeryanda kami mamaya. So bali, ito pa lang yung nakuha nating kamote mga kabukid. Nagmamadali na kasi kaming umuwi dahil anong oras na din. Di pa kami nakapag-almusal. Fast forward tayo mga kabukid at pagkarating sa bahay, agad naman namin hinugasan yung kamote at yan na po yung nakuha nating kamote mga kabukid. Umabot din sa 4 na kilo. At dahil nag-i-crave kaming lahat ng kamote Q, ayan binalatan na namin para maiprito yung kamote. After nga mabalatan yung kamote mga kabukid, ito pinrito na din natin ang ating kamote. At pagkatapos na prito mga kabukid, nilagyan na din natin ng asukal. Tara na mga kabukid, merienda na tayo at hanggang dito na lang ang aking video. Thank you for watching!